Ang tanong dito, no, ang Katoliko ba ay matatawag na mga Kristiyano? So dito, no, basahin natin, no, sa sulat, no, ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinto verse 5 to verse 5, 1 Corinto chapter 5 verse 10 to 12 or 10, no? Dito sa kasulat dito sa chapter 10, sa verse 10, no, sabi dito, no, hindi ang mga mananampalatayang nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. So nakasulat dito, hindi ang mga di mananampalatayan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Ito, no, ang Kristiyano kasi ito yung mga tao, no, na sumusunod lamang sa Diyos, sumusunod lamang sa makalooban ng ating Panginoon at Panginoon Jesucristo. Kung sinusunod mo siya at sinusunod mong kalooban niya, ikaw ay isang taong Kristiyano. Pero kung maliban sa kanya, mayroon ka pang sinusunod, mayroon ka pang sinasamba, mayroon ka pang nanampalataya ka pa sa iba, maliban kay Kristo, hindi ka na po yan matatawag, no, na Kristiyano. Kasi paano ka maging Kristiyano kung marami kang nilalapitan, marami kang sinasamba, marami kang pinupuri, marami kang pinupuntahan, marami kang nilalapitan, di ba? Hindi yan. Magiging Kristiyano ka lamang kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ito kasi sila, no, huwag siya nang isipin, no, na nanghuhusga ako, wala akong karapatan manghusga nito, pero ito lang explanation ko. Marami kayong sinasamba, sumasamba kayo sa mga santo. Sino ba yung mga santo? Tao lamang yan noon. Pero ngayon sinasamba niyo na, no. Dito kasi sa verse chapter 12 to 13, no, nakasulat din dito, no, sa ganon pa rin, no, na sa 1 Corinto chapter 5 verse 12 to 13, no, sabi dito, no, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. O sabi dito, no, na hindi dito sa verse 10, hindi ang mga di mananampalataya nakikiapid o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa 12 sabi niya, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. So nangangahulugan itong mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto, ito yung mga taong hindi Kristiyano. Paano ka matatawag na Kristiyano? Ay marami kang sinasamba, marami kang minamahal, para kang isang hayop, no, na sa oras na andar yung tawag niyan, kaulag sa last, no, na kahit sino na lamang lalapitan kahit sino naman lang, parang aso, ganon, or ano man ang hayop na yan. So dapat may isa lamang tayong Diyos, may isa lamang tayong papurihin, may isa lamang tayong isang Diyos lamang tayo na dapat na ating doon tayo sumasampalataya. Hindi na tayo lalapit sa marami pa, kasi sapat na ang ating Panginoong Jesucristo para makapunta tayo sa Ama. Pero kung lalapit ka pa sa iba, instead na kasi ganito kasi ang pag-iisip ng mga tao, no, parang wala silang tiwala sa ating Panginoong Jesucristo, no, na siya magliligtas sa kanila pagdating ng araw. Kaya lumapit pa sila doon sa mga santo, mga rebulto, sa mga birhen, o kahit sino naman yung mga santo na yun, mga nilalapitan nila. Tapos tingin na sa sarili nila, nagpatawag siya sa kanilang sarili, no, na sila raw ay mga Kristiyano. Pero dito sa Biblia, nagsasabi patungkol sa mga taong ito na hindi sila mga Kristiyano. Ang tawag sa kanila dito ay tagasamba ng mga Diyos-Diyosan or idolaters, no? Kung gusto nyo magiging sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat sundin natin yung kalooban niya. So, sundin natin yung kalooban niya. Huwag po tayong sumusunod o sumasamba sa mga iba pang mga rebulto o iba pang mga Diyos, or niluluhuran natin yung mga kahoy na yun o mga rebulto na yun, nagawa ng mga tao, kahoy o bato. Huwag kayong magpapalin lang sa mga ganito, kasi bawat kabayaran, bawat kasalanan, kabayaran, kamatayan, hindi nyo alam. Halimbawa karon ngayon, sasabihan kayo ng Panginoong Jesucristo pagdating ng araw, palapitin nyo yung mga Diyos na sinasamba nyo at siya yung magliligtas sa inyo. Sino lalapit sa inyo kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nyo pinaniwalaan na siyang magliligtas sa inyo? Kasi kahit si Kristo mismo ay i-deny kayo, kasi nga hindi siya yung nasa sentro ng pagsamba nyo. Hindi siya yung nasa sentro ng puso nyo. Kasi lumalapit kayo sa iba pang mga santo, mga mire, birhen, o kahit sino. Hindi yan makakatulong sa inyo. Instead nyo na itatapon kayo. Yun yung dahilan na bakit kayo mapalayo sa presensya ng Panginoon pag hindi kayo iiwas, hindi kayo magising habang may oras pa. Buksan nyo po yung isipan nyo, buksan nyo po yung mga mata nyo habang may oras pa, kasi pagdating ng araw nun, ang araw nun na judgment, wala na talaga, wala na after that, no? So hanggang dito na lang, maraming salamat po sa nabuksan natin yung isipan natin na may isang Diyos lamang tayo na lagay dito sa ating mundo, na binigay ng ating Panginoon na siyang magliligtas sa isang katauhan, kundi ang pangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang daan,
ang siyang tulay. Wala ng iba, walang mga Diyos-Diyos. Kung gusto mo magiging Kristiyano, magiging follower ni Kristo, sundin mo yung kalooban ng ating Diyos, kasi ang kalooban ng ating Ama, ang gusto ng ating Ama is to believe and follow Christ. Yun. Kaya nga pinadala ng ating Ama ang ating Panginoon si Kristo para lahat ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya ay maligtas. Kasi si Kristo lamang ang siyang daan patungo sa Ama. Walang makakapunta sa Ama. Halimbawa, didirekta ka sa Ama. Didirekta ako sa Ama. Hindi ka makakapunta doon kung hindi ka dadaan o hindi ka sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. No? Lalo na kung dadaan ka sa mga rebulto na yan o mga santo na yan o mga kahoy na yan o kahit ano man yung mga images na yan. Hindi yan makakatulong sa inyo. Maniwala ka sa akin. Yan yung dahilan kung bakit pagdating ng araw maparusahan kayo. Ilalayo kayo sa presensya ng Panginoon at doon kayo tatapon sa mga bagsakan ng mga tao rin, ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Hanggang dito na lang, maraming salamat.